O Lord. Amen. At kung babasahin natin ito, ay talagang tayo po ay mamamangha sa dinaanan ni David. Pero at sa bandang huli ng kanyang buhay, nasabi niya sa Panginoon na, revive me, O Lord. Amen. Alamin po natin yun. At ano ba yung sinasabing revive me? So, revive. So, kung titingnan natin, ang salitang revive ay syempre, yan po yung restore me, restoration, yung panunumbalik muli sa Panginoon. Hallelujah. At napakalaga po na maintindihan at maunawa natin na ang buhay ni David ay sa umpisa ay naranasan niya talaga yung patuloy na pagsama ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero doon sa medyo bandang huli or sa kalagitnaanan, siya po ay dumanas ng mga kawalan ng pag-asa, panghihina, pangdadry ng kanyang espiritu. Kaya po, alamin po natin, amen. So sabi po dito sa ating binasa, ang unang bagay na makikita natin dito, kaya nasambit ni Haring David na, revive me, O Lord. Sabi po doon sa verse Psalm 51:10, sabi dito, isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, ano po yung makikita po natin dito na gustong iparating ni David sa kanyang buhay o sa ating mga buhay sa panahon natin. Di po ba kung babasahin natin ang buhay o ang Biblia sa awit, alam po natin na si David ay nagkaroon po ng kasalanan sa harapan ng Diyos. At yun po yung kanyang dinanas, kaya po siya ay parang nakasumpong ng panghihina at hindi niya maramdaman yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po ay nanlupaypay at hindi lang nanlupaypay, yung parang nawalan siya ng pag-asa. Kaya po dumating dahil siya doon sa point na para bang, Lord, nasaan ka na? Ba't hindi na kita maramdaman? So alamin po natin na si David ay nagkasara sa harapan ng Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. At ano yung unang bagay na makita natin na ginawa niya nung siya nakaramdam na parang nanghihina na at parang wala na yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi doon, ang unang bagay na nakita natin sa puso ng Diyos, nakita ng Panginoon sa puso ni David nung time na yon na siya po ay wala nang maramdaman at parang ang presensya ng Diyos ay nadadry sa kanya, siya po ay kinakitaan ng Panginoon ng dito sa verse 10, nakakitaan siya ng pusong humbleness, humility before God. So, yun po yung nakita ng Panginoon sa kanya, na sa kabila po ng kanyang mga nagawa, di po ba, hindi lingid sa atin na nakamtan lahat ni Haring David, yung tagumpay at kung ano-ano pa, magkaroon ng asawa, may mga concubines, pero yung isang bagay na hindi nagustuhan ng Panginoon sa kanya ay ipadala niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, sa labanan at namatay siya doon para itong si Bathsheba ay kanyang maging asawa. So, salamat po sa buhay ni sino nga po ba yun? Sa buhay ni Nathan, na siya po yung ginamit ng Panginoon para i-rebuke o pasabihan si Haring David na mayroon siyang ginawang kasalanan na labag sa Diyos, na yun yung parang napapalayo siya sa presensya ng Panginoon. Siyempre, God is holy. So, hindi siya natutuwa sa kasalanan. So, kaya po, napasabihan at gumamit pa nga po ng parang talinhaga si Nathan. Itinuwid niya with loving kindness na sa pamamagitan ng parabola. At nalaman ni Haring David na siya pala yung tinutukoy na yon na nagkasala sa harapan ng Diyos. At na-realize ni David na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos, kaya nagsabi siya, nagpakumbaba siya
na Panginoon, ako po'y nandito, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, hindi ko kaya wala akong kakayanan na yung aking kasalanan ay makapatawad ng iba, kundi ang magpapatawad lang nun ay yung blood of Jesus. Kaya po sa ating mga buhay sa panahon natin, kapag tayo nagkakasala, di po ba? At tayo napapalayo sa Diyos, tayo ay nababackslide, tayo po ay mag-isip-isip at we need to come in our senses. Now, kailangan natin na magsisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Humingi ng kapatawaran sa Panginoon para tayo makatanggap ng kapatawaran. At yun po ang ginawa ng Haring David, na siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos kasi alam niya kapag siya ay hindi humingi ng tawad ay mawawala siya doon sa pangako ng Diyos. Amen. Kaya po salamat sa 1 John 1:9 sa ating panahon na kapag tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos, na andun parati na if we confess our sin, God is faithful and He will forgive us. Kaya salamat na may matututunan tayo sa buhay ni Haring David, na siya po ay nagpakita, nakakitaan ng Panginoon ng humbleness sa harapan niya. At hindi siya nagyabang kasi alam niya na siya ay nakagawa ng kasalanan. So sa ating panahon ngayon, kapag tayo may nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, magpakumbaba tayo at humingi na agad ng tawad. Amen? Para tayo ay manatili sa kalinga ng Panginoon. Amen? Ano po yung pangalawang bagay na makikita natin na ginawa ni Haring David? Hallelujah! Para siya po ay makapanumbalik muli sa Panginoon sa kabila ng kanyang kasalanan na nagawa sa harapan ng Diyos. Sa verse 11, sabi po doon, sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Hallelujah. Ano po yung pangalawang bagay na nakita ng Panginoon sa kanyang puso? Nagkaroon po siya na ang sincerity sa kanyang puso. Di po ba yung sincerity, yung totoo, nagpakatotoo siya na siya'y nagkasala kasi nga po nahulog siya sa ano yung tawag doon, pangangalo niya. Kasi ay may asawa si Bathsheba, kaya ginusto niya. Amen. So kaya salamat na doon sa kanyang pagiging totoo ng Panginoon, hindi ko po kaya. At kaya nabanggit po doon na sabi doon sa verse 11, di po ba sa verse 11 na do not cast me away from presence. Amen. And do not take your Holy Spirit from me. Dumating doon sa kanyang senses na yung kanyang ginawa ay magiging dahilan na iwanan siya ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, nung time nila, ang Holy Spirit ay umaalis. Di po ba? Si Haring Saul, dahil sa kanyang ginawa na pagsalangsan sa Panginoon, yung Espiritu ng Diyos ay umalis sa kanya. Kaya po pinapatawag niya si David, di ba? Para tugtugan ng alpa. At kapag natutugtugan, naaaliw siya. Kasi may ginawa siya na against sa Panginoon. So, kaya po sa ating mga buhay, napakahalaga na tayo rin naman ay patuloy na maglimi-limi ng ating buhay, na maintindihan natin na do not grieve the Spirit of the Lord. Amen? Do not grieve the Holy Spirit. Tandaan po natin na sa panahon natin, magpasalamat tayo dahil pinangakuan tayo na kapag nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo pinagkaluban na anak ng Diyos, mananampalataya ni Kristo. So, dahil tayo naging born again Christian, so yung pangako ng Diyos na na ang Holy Spirit ay magdudwell sa ating mga puso, di po ba? Kaya po ang Holy Spirit ay mananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya tandaan natin, magkaroon tayo ng sincerity kapag tayo ay may nagagawa. Huwag nating bayaan na ang banal na espiritu sa ating puso ay mag-grieve. Amen? At tandaan natin, kapag ang ating puso ay hindi malinis sa harapan ng Diyos, ay hindi po galaw ang Panginoon kasi God is holy nga po. Amen? Kaya po doon tayo maging aware na baka tayo may nagagawa mga kasalanan na nagagawa natin, hindi natin namamalayan na nagigrieve yung Holy Spirit. The Holy Spirit is there, pero pag nagrieve siya, naandyan lamang po siya. Kaya parating nga po na do not grieve the Holy Spirit, bagkos tayo po ay mapuno, mapuspos ng Espiritu niya, doon tayo magpakalasing. Amen? Kaya po salamat sa banal na Espiritu na sinasamahan tayo. Nandiyan siya to comfort us, to love us, to teach us, to lead us, to live a holy life, to live according to God's will sa ating mga buhay. Kaya
mahalin natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kasi siya po yung nagkukonvict sa atin kapag tayo nakakagawa na ng mga kasalanan. At salamat po sa buhay ni David na siya po ay hindi nahuli kasi nga po siya po ay may nagpasabi sa kanya, may nag-rebuke sa kanya na yung kanyang ginagawa ay mali na. Kaya po sa panahon natin, pag may nagre-rebuke sa atin, magpasalamat tayo. Bagamat masakit, ay tanggapin natin. Kasi sabi ng Lord, dinidisiplina niya yung kanyang mahal. Amen? Kasi may mga taong pag pinagsabihan mo, nagagalit. Bakit daw siya pinapangunahan? Ay mas ahead siya. Mas matagal na siya sa Panginoon. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin yung mga tao na nagtutuwid sa atin para tayo ay mapabuti. Amen? Pangatlo na po. Puri ng Panginoon. Pangatlo. Ano yung pangatlo dito na makikita natin? Na gustong iparating ng buhay ni Haring David sa atin at ng Panginoon na napakahalaga sa ating mga buhay. Sabi doon sa verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako po'y gawin mong tapat. Amen. Ano yung pangatlong bagay na sinasabi doon na nakita ng Panginoon kay David, kaya naandun muli yung kanyang paglingap at pagpapatawad kay David na mahal ni Jesus si David. Amen. Hallelujah. Ano yung pangatlo? Sabi doon, nakita ni David yung kahalagahan ng kanyang kaligtasan. Kaya sabi doon, restore to me the joy of salvation and sustain me a willing spirit. So, dahil sa kanyang mga dinaanan sa kanyang buhay, nagkasala siya, yung kanyang kaligtasan ay hindi niya napukusan. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Pero dahil siya ay po ay nagkasala, parang nawala yung joy of salvation niya. Kumbaga, di ba, yung kaligtasan ay napakalaga. Sa ating mga buhay ngayon sa panahon natin, yung ating kaligtasan ay wag nating pababayaan. Iingatan natin. Kaya nga sabi doon, work out our salvation. So, yes, naligtas tayo sa grace. Pero, hindi dahil tayo naligtas sa grace, ay tayo ay may kalayaan na gumawa ng kasalanan, kagaya ni David, hindi na niya napansin, naging busy na sa kanyang buhay, kaya kung ano na yung, hindi na niya naisip yung kanyang ginagawa pala, ay nagkasala na siya sa harapan ng Diyos. So, kailangan tayo ay maging aware sa panahon natin na kapag tayo ay nahulog sa kasalanan, we need to think yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon ay napakahalaga. Amen? At bigyan po natin ng kahalagahan yung kaligtasan na ating natanggap. At wag na po tayong mamuhay doon sa kasalanan kasi alam natin na kapag tayo namuhay pa sa kasalanan ay hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya salamat sa buhay ni David na dumating siya sa senses na napakahalaga ng kaligtasan ng kaluluwa. At sa ating panahon, napakalaga ng kaligtasan natin kasi nga po, kaya nga po ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay, inoffer para hindi mapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya po sa panahon natin, magpasalamat tayo na tayo ay kinawaan, kinahabagan ng Panginoon at tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Pero napakalaga din naman na sundin natin yung sabi ng salita ng Diyos na kapag ikay nakasumpong na ng kaligtasan, huwag ka nang mamumuhay sa kasalanan. We need to flee from sinful na nasa mundo kasi tayo ay bago ng nilalang. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nawa, marami tayong napulot na aral sa tandaan natin yung tatlong bagay na nakita ng Panginoon kay David at yun yung pong patuloy nating gawin na sa ating mga buhay kapag tayo nagkakasala. Hallelujah! Tayo ay muli pong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Humble before the Lord at bumalik po tayo agad at magkaroon tayo ng sincere heart na kapag yung mga nagagawa natin ay wag na po nating gawin muli. Ano po? Ating tayuan kung yung mga sinasabi natin, gawin natin sa harapan ng Diyos at ating bigyan ng kahalagahan yung kaligtasan na binigay natin. Ano po? Kasi kung hindi natin pahalagahan, baka tayo ay mawala at yung apostasy ay maranasan natin. Ano po? At hindi makabalik. Salvation is there, pero ang problema nga po ang tao. Nawawala, lumalayo sa pananampalataya. Kaya po tayo ay maging focus unto God, fix our eyes unto the Creator, at yung pananampalataya natin ay ibigay sa Panginoon lamang. Amen? At kaya po, salamat sa buhay ni David na nasabi niya nang siya nagdating sa kanyang senses na,
nawawala na ako sa Panginoon at sinabi niya, Lord, oh Lord, revive my spirit, restore unto me. At salamat sa Panginoon na siya po ay muling na-restore. Hallelujah. Kaya po, salamat po. Tayo po'y manalangin na. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa buhay ni Haring David na meron po kaming matututunan sa Kanya at nakita ng Panginoon sa Kanyang puso yung kababaan loob na kapag kami nagkakasala, naandun po agad na kami po ay magpakumbaba at kami po ay magpatawad ng aming kapwa. Hallelujah. At patuloy po kami na magkaroon ng sincere heart, O God. Hallelujah. Pusong dalisay sa iyong harapan. At yung aming kaligtasan ay bigyan namin ng halaga, O God. Dahil ang binayad mo dito ay buhay. Hallelujah. Kaya Lord, salamat sa magang ito. Inidinadalain ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Kung kami nahulog sa kasalanan, Lord, tulungan mo kami na muling manumbalik sa iyo. Palayan mo ang mga kapatid ko, yung mga nanonood right now, ano po yung mga prayer request nila in the name of Jesus, healing, deliverance, salvation, mga may sakit at karamdaman, Panginoon, ay dumalo ang kagalingan in the name of Jesus. Lord, tulungan mo po kami, hindi namin kakayanin. Kung wala ang Espiritu mo na naglilid sa amin, nagagabay sa amin, nagtutuwid sa amin, hindi po namin kaya. Kaya Lord, salamat sa mga tao na patuloy na kapag mahal kami ay itinutuwid kami in the name of Jesus. Salamat sa iyong salita, sa Holy Spirit, na patuloy natuturuan kami na mamuhay ng matuwid para po pagdating ng panahon, kami po ay mapasama doon sa pangako mo na blessed Lord. Kaya Lord, pagpalain po ang mga kapatid, kapwa akong manggagawa, worker sa iyong kaharian, samahan mo kami, gabayan mo kami, at huwag kaming naliliko kakanan, O God, in the name of Jesus, lalo na tigit sa panahon ngayon na nagkakagulo, na hindi po namin alam na kung ikaw ay darating na, pero Lord, hindi kami matakot. Kailangan lang namin na patuloy na sa iyo umasa at magtiwala. Kaya Lord, yung mga kapatid na nanonood namin right now, we decree and declare, Lord, nawakan mo ang aming kamay at ang aming pananampalataya ay pakahawakan mo upang hindi kami maligaw sa aming patutunguhan. Holy Spirit, be with us. Help us, teach us the way we should go. And we decree and declare pagpapala sa mga kapatid ko at ano po ang kahilingan nila right now, Lord, ay matanggap nila at sa pag-aalis nila sa umagang ito, pagpasok sa trabaho, sila po ay patuloy na kami mag-ilaw at ilayin mo kami sa gawa ng kasalanan. Bagkus kami, Lord, ay gawin mong ilaw at asin sa mga lugar namin kung saan mo kami dinala. Gamitin mo pa po kami habang hinihintay ka namin sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, pagpalain mo po ang mga gawain ng mga kapatid ko sa samahan namin ito in the name of Jesus, sa mga nangunguna sa amin, pagkaisan mo kami ng iyong pag-ibig at ikaw po ang patuloy na maluwalhati, O God. Salamat po, pagpalain mo na po ang bawat isa, salamat po, at yung may mga prayer request, O God, at may mga panalangin na sinasagot mo. Thank you, Lord. Tunay nga po, pagpalain mo po ang aming mga kapatiran sa Quezon Province. Quezon Province is for Christ. Gamitin mo kami mightily for your glory. At maabot pa namin ang mga sulok-sulok ng Quezon habang kami po'y patuloy na naghihintay sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga po ang banal na Espiritu ay sasamahan kami. Thank you, Father. We worship you in the Spirit and truth. And bless everyone. Mga anong prayer nila po, hindi ko mabanggit. Ikaw po ang magpapala. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Thank you, Father. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. Palapakan natin.